Sa karugtong ng ating kwento, iniisip pa nilang lahat na baka pumasok ito ng mag-isa. Kahit si Donju ay nag-iisip. Sa tingin niya ay may hinahanap si Choi na kung ano. Seryoso niyang napag-isipan na ang kanyang ate ay mas baliw. Bigla namang nagtanong si Yenso kay Donju kung magiging okay lang ito. Sagot nito ay hindi. Papag-alitan sila ng guildmaster dahil dito. Galit naman na sumisigaw ang ate niya na kung ano ang problema noon. Bigla na lang itong nawala ng ganun na lang. Sumagot dito si Donjo na pinapahinahon ang kanyang ate. Ito daw ay kakaiba kaya, hindi nito natuloy ang kanyang sasabihin dahil sumigaw ulit ang kanyang ate na gusto rin niyang maging kakaiba. Tumakbo ito ng mabilis na kinagulat ni Donjo, hinabol niya ito. Habang pinipigilan niya ito ay humihingi siya ng tulong sa dalawa. Habang nagagalit ang kanyang ate na bitawan siya nito. Habang pilit niyang pinipigilan ng kanyang ate, iniisip niya na babawiin niya na ang sinabi niya kanina. Hindi rin ito matino. Tinatanong niya pa kung bakit mayroong mga baliw na nakapalibot sa kanya. Nagawa na nila itong pigilan. Tinawag ng officer si Kim Donjo kaya napalingon siya dito. Nagtatanong ito sa kanya kung ang kasama nilang pumasok ay si Hunter Hyun Choi. Sumang-ayon siya dito at nagtanong kung bakit. Hindi naman ito agad sumagot at bahagya itong yumuko. Kaya naman nagtaka dito si Donjo na nagtatanong kung ano at bakit nito tinanong kung kilala nito si Hyun Choi. Sagot ng officer ay wala naman. Iniisip ni Donju kung bakit siya tinatanong tungkol kay Hyun Choi. Maaaring ito ay interesado din dito. Ito ay magiging malaking problema. Ano ang kailangan niyang gawin? Hindi siya pwedeng pumasok sa dungeon ngayon. Kahit na makakuha sila ng raid authority ay kailangan nilang iwasan ang magsama-sama. Kapag si Hyun Choi na isang C-rank ay nagsimulang makipaglaban ng gaya ng isang A-rank, makikita siya bilang isang manloloko na ranggo na rehistrado at itatapon siya sa kulungan. Isa itong problema. Sumigaw naman ang kasama ng isang officer na ang pag-analyze ng dungeon report ay nailabas na. Natutuwa namang nagtanong ang ate ni Donjo kung pwede na silang pumasok. Sagot nito ay hindi pa. Ang kasalukuyang dungeon ay naitala bilang B-rank at ang bilang ng mana na nakikita dito ay nagpapahiwatig ng mga antas bago ang isang dungeon break. Natatakot naman na nagtatanong si Yenso na ang ibig bang sabihin na ang bilang ng mga halimaw ay tumataas. Kaya sinabi ng officer na nagpadala na sila ng emergency raid request sa asosasyon. Galit naman na nagtatanong si Yonhan kung paano ang dungeon break ay hindi na makapaghintay. Gusto ba nitong makita ulit ang nangyari noong nakalipas na 8 taon? Tinawag naman siya ni Donju ngunit galit niya itong pinagsabihan na huwag makipag-usap sa kanya maliban na lang kung tutulong ito. Seryoso itong tumingin sa kanya at sinabing si Hyun Choi ay nasa panganib. Kaya nagdesisyon na siyang papasok siya. Nanlaki ang mata dito ng ate niya sa gulat na hindi makapaniwala kaya naman agad din siyang sumunod dito. Nalipat ang eksena sa loob ng dungeon kung saan naglalakad si Choi, sinasabi niya na nakakahiya ito. Isang dungeon sa wakas ay nagbukas ngunit walang anuman ang naririto. Siya ay nagkaroon ng mataas na pag-asa dahil ito ay mukhang medyo malaki. Bigla naman nanlaki ang kanyang mata sa gulat sa kanyang nakikita at nagtatanong kung ano ito. Nakakita siya ng mga malalaking poste sa gitna ng kagubatan at nang makalapit siya dito, sinabi niya na ang lugar na ito ay talagang sinauna. Ang makakita ng ganitong ruins bilang isang dungeon ay palaging nakakaakit. Iniisip niya pa na sigurado siya na ang may gawa nito ay ang mga tao, tinatanong din niya kung saan nagpunta ang mga ito. Walang mga halimaw ang nakakapagsalita sa loob ng dungeon kaya walang paraan para malaman, kung iisipin ng mga ito. Paano niya malalaman sa isang dungeon ay magpapakita ang mga ito dito? Bigla namang may mga balahibo ng ibon na bumabagsak sa kanyang likuran. Iniisip niya pa na ito ay dahil sa kanyang singsing. Napangiti siya at lumingon, sinasabi niya na sa wakas ay nagdesisyon ang mga ito na magpakita. Hindi na siya maghihintay ng matagal pa. Makikita sa kalangitan ng isang malaking mata na may malaking pakpak na halimaw ang lumitaw. Inaasar ito ni Choi na ito ay pangit. Tinatanong niya pa kung ang mga pakpak nito ay mabigat. Biglang naghanda ang halimaw sa pag-atake sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak ay mayroong naglabasan ditong matutulis.
At nang pinagaspas nito ang kanyang pakpak ay nagliparan ang mga patalim sa lupa ng napakabilis ngunit mabilis ding umiilag dito si Choi. Hanggang sa nagdesisyon siyang tumalo na nagbigay gulat sa halimaw. Nang makarating si Choi sa harap nito, sinabi niya sa halimaw na wala na itong ibabato pa sa kanya. Kaya naman hinanda nito ang kanyang kamao sa pag-atake at sinigaw niya na patay na ito sa kanya ang pangit. Tumama ang kanyang malakas na suntok sa mata ng halimaw na halos nagtalsikan ng dugo. At bumulusok ito paibaba na nagbigay ng malakas na ingay na halos napatikip si Choi ng tenga habang nakangiti. Sinasabi niya pa na wala naman itong bibig kaya kung saan nanggagaling ang ingay nito. Sabay silang lumapag sa lupa at nang makita ito ni Choi ay natuwa siya na sa wakas ay tahimik na. Ngunit naririnig niya na gumagawa pa ng mahinang ingay ang halimaw kaya naman nagtataka siya kung bakit buhay pa ito. Dahan-dahan siyang lumapit dito at nagtatanong kung ito ay mas malakas pa kaysa gaya ng kanyang inaasahan. Natutuwa siyang halos napatikip ng kanyang bibig at sinasabing maganda ito. Kung ngayon ang lahat ay mamamatay sa isang pag-atake lang ito ay nakakadismaya. Ngunit tinatanong niya pa kung nag-iisa lang ito. Nasaan ang iba? Bigla itong nagsagawa ng malakas na ingay na kanyang ikinagulat. Ngunit parang wala lang sa kanya at natuwa pa siya na tumangala na sinasabing narito na ang lahat. Tinatanong niya na ang pagsigaw nito kanina ay ang pagtawag pala sa mga kasamahan nito. Makikita sa kalangitan ang sobrang daming mga halimaw. Kaya naman natutuwa siya dito. Hindi niya inaasahan na mas marami ito. Ang lahat ng mga halimaw ay naghahanda na sa pag-atake gamit ang kanilang mga pakpak at matutulis na nakadikit dito. Nasabi pa ni Choi na siya lang ang mag-isa. Mabilis na nagbabagsakan ang atake ng halimaw na halos parang umuulan ng matutulis na bagay. Ngunit nakangiti lang si Choi na iniiwasan ang mga ito. Natatawa pa siya at tinatanong kung ito na lang ba ang magandang magagawa nila. Mabilis siyang tumakbo at sinasabi niya na pagkatapos ng unang pag-atake ay meron ditong pag-reload ng oras para sa mga susunod na segundo. Habang nakatingin sa kanya ang mga halimaw ay nagsasagawa ito ng mga ingay. Iniisip ng ating bida na sa mga oras sa pagtigil ng pag-atake nito ay bigla siyang umatake sa isa na halos nahiwa niya ito sa mata. At sumunod pa ang iba na halos segundo lang ang pagitan sa paghihiwa niya gamit ang kanyang kamay. Makalipas ang ilang segundo ay maraming mga halimaw ang bumabagsak sa lupa. Sinabi niya na nakakainis kapag wala ang kanyang espada. Nakikita ditong duguan ang kanyang kamay at umunat siya at sinabi niya na kailangan niya ulit magsimula. Bigla naman siyang nagulat nang may napansin siya na lumabas na window system na ang kanyang stat ay tumaas ng isa. Nanlaki ang mata niya sa gulat ng sunod-sunod na lumabas ang window status na nadidagdagan ng paulit-ulit. Tinatanong niya pa kung ano ang nangyayari. Tahimik siyang lumingon sa isang halimaw. Kaya naman napagtanto niya na ito ay dahil sa mga matataas na ranggo ng halimaw kumpara sa illegal na dungeon. Ilang segundo siyang natahimik at napatingala sa mga halimaw at biglang nagbigay ng ekspresyon ng kasiyahan na sinasabi niyang marami pa ang natitira. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.